Okay, magandang hapon sa ating lahat. Samahan niyo po ko sa ating pong pag-aaral sa salita po ng Panginoon sa hapon po ito. So, kayo po ay aking inanyayahan. Kayo po nanonood sa YouTube channel, sa FB, Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa ibang bansa. Kayo po ay aking inanyayahan na makinig po sa salita ng Diyos na ating po pag-aaralan sa mga oras po ito. So, ang ating pong pag-aaralan ay patungkol po sa tinatawag na habag at pakikiramay. No? Habag at pakikiramay. So, yan po ang ating pong pag-aaralan sa mga oras po ito. At samahan niyo po ako sa ating pong pag-aaral sa mga oras po ito. Tayo po ay saglit manalangin para humingi po tayo ng gabay at patnubay po sa ating Panginoon sa oras po ito. So welcome po kayo, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa Holy Spirit of God. Kami po ay iyong gabayan at patnubayan at patuloy na bigyan ng kalaman at karunungan. Pangunawa, Panginoon, sa inyong pong mga salita na amin pong mapapakinggan at mapag-aralan sa mga oras po ito, Diyos. Patungkol po sa habag at pakikiramay, Panginoon. Maging lingkod, patuloy niyo pong bigyan ng kalaman at karunungan upang patuloy ko pong maipahayag ang iyong mabuting balita sa lahat ng tao, Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa ibang bansa na makapanunood ng bidyong ito, God, ay patuloy niyo po silang pagpalain. Ano man ang kanilang mga ginagawa, O Diyos, kapag ito'y kanilang napapanood, O God, ay sila ay nakakarinig na ng iyong mabuting balita, Panginoon. Kaya pagpalain niyo po ang lahat na maaabot ng mensaheng ito, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So dito ay makikita po natin na patungkol po sa tinatawag na habag at pakikiramay. No? So ang habag at pakikiramay, si Kristo ay nagpakita ng halimbawa patungkol sa habag at pakikiramay. No? Ang ating Panginoon Kristo ay nagbigay po sa atin ng halimbawa kung paano po siya nahabag at nakikiramay. No? Na sinasabi po ng banal na kasulatan ay ganito po ang sinabi doon sa Lucas chapter 19 verse 41 hanggang 44 na sinasabi ng banal na kasulatan ay ito po, nang malapit na siya sa Jerusalem at natanaw niya ang lungsod, ito'y kanyang tinangisan. Sinabi niya, kung nalalaman mo lamang sa araw na ito kung ano ang makakapagdulot sa iyo ng kapayapaan, ngunit ito'y lingid ngayon sa iyong paningin. Darating ang mga araw na magkakampo sa paligid mo ang inyong mga kaaway. Palilibutan kanila at gigipitin sa kabi-kabila. Wawasakin kanila at lilipulin ang lahat ng taong nasa sakupan mo. Wala silang iiwang magkapatong na bato sapagkat hindi mo pinansin ang pagdalaw sa iyo ng Diyos. So doon ay nakita natin na ang ating Panginoon Kristo ay nahabag sa bansang Israel sapagkat alam niya na ang bansang Israel ay sila ay didigmain ng iba't ibang bansa dahil nga hindi nila pinansin ang ating pong tagapagligtas, ang ating pong Panginoon Kristo na dumalaw sa kanila ang Diyos. Nasabi ni Jesus Christ, sapagkat hindi mo pinansin ang pagdalaw sa iyo ng Diyos. No? So ang ating Panginoon Kristo, na bagaman siya ay tao, siya Diyos ay nagkatawang tao at dumalaw siya sa bansang Israel at hindi po siya nakilala. Na sinabi niya, pumunta siya sa kanyang sariling bayan, ngunit hindi siya nakilala ng kanyang mga kababayan. So doon sa Matthew chapter 9 verse 35 hanggang 37 ay ganito sinasabi ni Jesus Christ, nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon doon nagtuturo siya sa kanilang mga sinaguga at ipinangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng mga taong may sakit at karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y nanlulupaypay at litong-lito, parang mga tupang walang pastol.
Kaya sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakarami ng aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala ng mga mag-aani. So doon ay sinasabi ng ating Panginoon Kristo na nagkaroon siya ng habag sa mga tao. Nagkaroon siya ng habag at ang gusto niya ay magkaroon ng mga taong mang-aani sapagkat ang mga taong ito sila ay lupaypay at ditong-dito na parang mga tupang walang paston. No, kaya sinabi ni Jesus Christ, kaya sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakarami ng aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. So doon ay makikita natin yung habag at pakikiramay ay sinasabi ng banal na kasulatan, ang ating Panginoon Kristo ang nagbigay po siya sa atin ng magandang halimbawa na kung paano tayo magkaroon ng habag sa ating kapwa at paano tayo makikiramay sa ating mga kapwa. Ang sabi doon sa Hebrew chapter 4 verse 14 hanggang 16, kaya nga magpakatatag tayo sa ating pananampalataya dahil mayroon tayong dakilang pinakapunong pari na pumasok sa kalangitan, doon mismo sa harap ng Diyos. Siya'y walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang ating pinakapunong paring ito ay nakaunawa sa ating mga kahinaan. Sapagkat tulad natin, tinuksi siya sa lahat ng paraan, subalit kailanmay hindi siya nagkasala. Kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at kalinga sa panahon ng ating pangangailangan. So dito ay sinasabi ng banal na kasulatan yung habag at kalinga ng ating Panginoon sa panahon ng ating pangangailangan. Dahil ang ating Panginoon Kristo, siya ay umakyat sa langit at namamagitan sa atin sa Diyos. Namamagitan sa atin para sa Diyos. Ang sabi doon sa Hebrew chapter 5 verse 7 hanggang 10, noong si Jesus ay namuhay rito sa lupa, siya ay nanalangin at lumuluhang nakiusap sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. At dininig siya ng Diyos dahil lubusan siyang nagpakumbaba. Kahit na siya ay anak ng Diyos, natutunan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang siya ay maging ganap, siya ay naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng mga sumusunod sa kanyang kalooban. Minarapat ng Diyos na siya ay gawin pinakapunong pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek. So yan ay makikita natin na ang habag at pakikiramay, ang ating Panginoon Kristo ay nagbigay ng halimbawa patungkol sa habag at pakikiramay. Pangalawa, ang habag at pakikiramay ay dapat isagawa sa mga mahihirap. Dapat ito ay isagawa yung habag at pakikiramay doon sa mga mahihirap na wala nang inaasahan kundi wala silang kakayanan na matugunan ang kalang pangangailangan. No, ang sabi doon sa Hebrew chapter 13 verse 1 hanggang 7, ang sabi niya, patuloy kayong magmahalan bilang magkakapatid kay Kristo. Palaging maging bukas ang iyong pinto sa mga taga-ibang bayan. Lingid sa kanilang kaalaman, may ilang nakapagpapatuloy na mga anghel. Alalahanin ninyo ang mga nakabilanggo na parang kayo'y nakabilanggo rin kasama nila. Damayan din ninyo ang mga pinagmamalupitan na parang kayo'y dumaranas din ng ganoon. Dapat igalang na lahat ang pagsasama ng mag-asawa at maging tapat kayo sa isa't isa, sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nakikapid at nangangalunya. Huwag kayong magmukhang pira at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Kaya't buong tapang nating masasabi, ang Panginoon ang tumutulong sa akin. Hindi ako matatakot ano ang magagawa sa akin ng tao. Alalahanin ninyo ang mga dating namumuno sa inyo, ang mga nagpapahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin ninyo kung paano sila namuhay at tularan ninyo
ang kanilang pananampalataya sa Diyos. So doon ay makikita natin na yung habag at pakikiramay ay dapat ito dapat ay isagawa ito sa mga sa mga mahihirap, no? Damayan natin sila, tulungan natin sila. Kung tayo ay merong kakayanan na tumulong sa kanila, ay dapat tayo tumulong at makiramay doon sa hirap na kanilang nararanasan. Ayon sa Kawikaan chapter 19 verse 17, ang sabi ng banal na kasulatan, parang pagpapautang kay Yahweh ang pagtulong sa mahirap. At pagdating ng panahon, si Yahweh ang magbabayad. No, sabi ng Biblia, parang pagpapautang kay Yahweh ang pagtulong sa mga mahihirap. At pagdating ng panahon, si Yahweh ang magbabayad doon sa iyong mga ginagawa, pagpakikiramay at habag doon sa mga mahihirap. Yung tinutulong mo sa kanila ay ito'y parang pautang kay Yahweh. At darating ang panahon na ang Diyos ang siyang magbabayad doon sa mga taong iyong natulungan. No? Ang sabi nun sa Kawikaan chapter 28 verse 27 hanggang 28, ang tumutulong sa mahirap ay di magkukulang, ngunit sumpain ang nagbubulag-bulagan. Kapag masama ang pinuno, ang lahat ay nagkukubli, ngunit kapag sila ay wala na, ang mabubuti dumadami. No? Sabi ng banal na kasulatan, ang tumutulong sa mahirap ay di magkukulang. No? Kaya napakahalaga, napaka-importante na ikaw ay mayroong habag at pakikiramay sa iyong kapwa. No? Lalong-lalo na kapag ikaw ay mayroong kakayanan na tumulong. No? Mayroong kang kakayanan na tumulong. Na sinabi ng banal na kasulatan sa Deuteronomy chapter 15 verse 9 hanggang 11, huwag ninyong pagdadamutan ang inyong kababayan kapag nangungutang siya sa panahong malapit na ang ikapitong taon. Ang taong nagpapatawad kapag sila'y tinanggihan ninyo at dumaing sila kay Yahweh, mananagot kayo sa kanya. Pahiramin ninyo sila ng maluwag sa inyong kalooban at pagpapalain kayo ni Yahweh sa lahat ng inyong gagawin. Kailanman hindi kayo mawawalan ng mga kababayang mangangailangan. Kaya sinabi ko sa inyo, ibukas ninyo ang inyong mga palad sa kanila. So sabi ng Biblia, kailanman hindi kayo mawawalan ng mga kababayang mangangailangan. Ibukas ninyo ang inyong mga palad para sa kanila, yung sinabi ng banal na kasulatan. Kaya nga, ang habag at pakikiramay dapat isagawa ito sa mga mahihirap na walang kakayanan na itaguyod ang kanilang buhay. Ikaw na mayroon ay dapat tumulong ka at magbigay ka. No? Magbigay po tayo kung meron po tayo. Kaya sabi nun sa Isaiah chapter 58 verse 7 hanggang 8, ang mga nagugutom ay iyong pakainin. Ang mga walang tirahan ay iyong patuluin. Ang mga walang maisuot ay inyong bigyan ng mga damit. At sa mga nangangailangan, mga kamag-anak, ay huwag kayong magkakait. Kung magkagayon, sisikat ang liwanag sa inyo at matutulad kayo sa bukang liwayway. Hindi magtatagal at manunumbalik ang inyong kalusugan. Mahayag sa inyong unahan ang mabubuti ninyong gawa at sa inyong hulihan ang papatnubayan kayo ng kaluwalhatian ni Yahweh. Kaya dito makikita natin na ang habag at pakikiramay ay dapat isagawa sa mga mahihirap na walang kakayanan na itaguyod ang kanilang sarili dahil sa kawalan ng kaalaman o karunungan o kaya sa kanilang kahinaan ng kanilang buhay. Pangatlo, ang habag at pakikiramay ay dapat isagawa sa kaibigan at kasama sa trabaho. No? Ang habag at pakikiramay ay dapat isagawa sa kaibigan
at kasama sa trabaho na sinasabi ng banal na kasulatan doon sa Job chapter 2 verse 11 hanggang 13. Ang masamang nangyari kay Job ay nabalitaan ng tatlo niyang kaibigan. Si Eliphaz na Timanio, si Bildad na Suhita, at si Sopar na Amanita. Naamita. Nagkasundo silang tatlo na dalawin si Job upang palakasin ang loob niya at makiramay sa kanya. Malayo pa sila nakita na nila si Job. Ngunit hindi nila ito nakilala. Na makilala nila ito, hindi nila napigilan umiyak ng malakas. Pinunit nila ang kanilang mga damit at naglagay ng abo sa ulo dahil sa pagdadalamhati. 7 araw at 7 gabi silang naupo sa lupa kasama ni Job. Ngunit hindi nila ito pinagsabihan ng kahit ano sapagkat nakikita nilang hirap ito sa kanyang kalagayan. So doon ay makikita natin na ang tatlong kaibigan ni Job na sina Eliphaz, Sopar, at si Bildad ay nagkaisa silang damayan, no, si Job sa kanyang paghihirap kasi nga dumating kay Job ang pagsubok na pinahintulutan naman ng Diyos na mangyari sa kanya, na siya ay sinubok ni Satanas at binigyan ng mga sakit at karamdaman. Kaya ang tatlo niyang kaibigan ay makita natin dito, sila ay nahabag kay Job at sila ay nakiramay at hindi sila nagsalita ng masama kay Job. Bugos pinalakas nila ang loob ni Job. Dapat ganun tayo. Kapag meron tayong nakikitang mga naghihirap na mga kaibigan natin, hindi natin sila ibabagsak. Bugos tulungan natin siyang makaahon, magtagumpay doon sa mga pagsubok na dumating sa kanyang buhay. Sa Kawikaan chapter 17 verse 17, ang sabi niya, ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon at sa oras ng kagipitan, kapatid na tumutulong. So sabi sa Biblia, ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon at sa oras ng kagipitan, kapatid na tumutulong. Siyan ay makikita natin na kapag tayo ay nakikiramay sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapwa katrabaho, na hindi tayo nagmamalaki, bugos, ay tumutulong tayo sa kanila, ay mayroong mga pagpapalang ibinibigay sa atin ng Diyos. No? Ang sabi doon sa Kawikaan chapter 18 verse 24, ang sabi niya, may pagkakaibigan madaling lumamig, ngunit may kaibigan higit pa sa kapatid. Ang sabi niya, may pagkakaibigan madaling lumamig, ngunit may kaibigan higit pa sa kapatid. So, doon ay makikita natin na kapag ang ating pong mga kaibigan ay ang turing natin sa kanila ay parang higit pa doon sa kapatid po natin, no? Na kung saan ay dapat natin silang gabayan, damayan, kung ano man ang mga problema dumating sa kanilang buhay, para dumating din ang tatlang panahon na ikaw ay dumating sa mga pagsubok, yung kaibigan mo na yan na dinamayan mo ay pwede lang dumamay sa iyo. Sabagat ang ginawa mo, ang siya rin ang gagawin sa iyo. Kapag mabuti ang iyong ginawa, mabuti rin ang gagawin sa iyo. Ngunit kapag masama ang ginawa mo sa kaibigan mo, masama rin ang idudulot sa iyo. So sa Colossus chapter 2 verse 12 hanggang 17, Colossus chapter 3 verse 12 hanggang 17, kaya sabi niya, kaya nga dahil kayo'y hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon, at mapagtiis. Magpasensya kayo sa isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kanino man. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon.
At higit sa lahat, magmahalan kayo sapagkat ang pag-ibig ang buknod ng ganap na pagkakaisa. Paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaan, kaloob ni Kristo, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa isang katawan. Magpasalamat kayo lagi. Ang salita ni Kristo, hayaan ninyong lubusan manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at palalahanan ang isa't isa ng may buong karunungan, buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang inyong sasabihin o gagawin, gawin ninyo lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. At sa pamamagitan niya, magpapasalamat kayo sa Diyos. So doon ay makikita natin na sinasabi ng banal na kasulatan ay yung yung tinatawag na habag at pakikiramay ay dapat isasagawa natin ito sa ating mga kaibigan. Maging mabait tayo, maging mahabagin tayo, no, sa lahat ng tao. No, sa lahat ng tao. Ang sabi doon sa Roma chapter 12 verse 15 hanggang 21, sabi niya, makigalak kayo sa mga nagagalak, makitangis sa mga tumatangis, magkaisa kayo ng loobin, huwag kayong magmayabang, sa halip ay makisama kayo sa mga dukha. Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal. Hanggat maari, makisama kayo ng mapayapa sa lahat ng tao. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubayan ninyo yon sa Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Subalit kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Kung nauhaw, painumin mo. Sa gayon ay magbubuntun ka ng mga bagay sa kanyang ulo. Huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. So doon ay makikita natin na sinasabi ng banal na kasulatan na huwag tayong gaganti, huwag tayong magtatanim ng galit sa ating kapwa. Bukos makiramay tayo sa kanila, ipag-pray natin sila na sila ay tulungan at gabayan ng Panginoon. Sa Roma chapter 15 verse 1 hanggang 6, tayong malalakas sa pananampalataya. Tulungan natin ang mga mahihina sa pananampalataya. Huwag ang pangsariling kasiyahan lamang ang ating iisipin. Sikapin nating lahat na itaguyod ang kapakanan ng ating kapwa para sa ikalalakas ng kanyang pananampalataya. Sapagkat maging si Kristo man ay hindi naghangad ng sariling kasiyahan, subalit nagpaubaya tulad ng nasusulat, ako ang nakaranas paghamak sa inyong pangalan. Isinulat para sa ating anumang naisulat noon ay isinulat para sa ating ikatututo, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakasan ng loob mula sa kasulatan, magkakaroon tayo ng pag-asa. Ipagkaloob nawa sa inyo ng Diyos, siya ay nagbibigay sa atin ng katatagan at lakas ng loob na kayo'y mamuhay ng may pagkakaisa kay Kristo Jesus, upang sa gayo'y nagkakaisa kayong magpupuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang habag at pakikiramay ay dapat isagawa sa kaibigan at sa kasama sa trabaho. Last but not the least, ang habag at pakikiramay ay dapat isagawa na may pag-ibig sa Diyos. Dapat gumagawa tayo, nakikiramay tayo, gumagawa tayo sa ating kapwa na mayroong pag-ibig sa Diyos. Na ang lahat ng ating ginagawa dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Nakagagawa tayo ng mabuti, hindi sa ating saganang sarili, kundi nakakagawa tayo ng mabuti ayon sa pag-ibig ng Diyos. Ang sabi doon sa 1 John chapter 3, verse 16 hanggang 18, ang sabi niya, dito natin makikilala ang tunay na pag-ibig, inalay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya dapat din natin ialay ang ating buhay para sa kapatiran.
Kapag nakita ng isang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangailangan at hindi niya ito tinulungan, masasabi bang siya'y umiibig sa Diyos? Mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan lamang ng salita. Subalit ipakita rin natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. So doon ay sinasabi ng banal na kasulatan na ang habag at pakikiramay natin ay dapat mayroon tayong pag-ibig sa Diyos. Dahil hindi tayo makakatulong sa ating kapwa hanggat wala tayong pag-ibig sa Panginoon. Sapagkat dahil sa pag-ibig ng Diyos, ikaw at ako ay naligtas. Ibinigay niya ang kanyang buktong na anak, hindi upang tayo'y hatulan, kundi upang tayo ay iligtas. Yun ang kanyang habag sa atin. Yun ang kanyang pakikiramay sa atin. Dahil ayaw niya na tayo ay mapahamak. Dapat ganun din tayo. Dapat tumutulong tayo sa ating kapwa. Nagkakaroon tayo ng habag at pakikiramay dahil sa pag-ibig natin sa Diyos. Ang sabi sa banal na kasulatan sa John chapter 4 verse 20 hanggang 23, John chapter 4 verse 20 hanggang 21, ang sabi niya, ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napupuot naman sa kanyang kapatid ay isang sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magagawang ibigin, paano niya maibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umibig sa Diyos ay dapat din umibig sa kanyang kapatid. So yan ay nakikita natin na sinasabi ng banal na kasulatan na kapag tayo ay merong habag at pakikiramay dahil sa pag-ibig natin sa Diyos. Dahil hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi ang Diyos ang unang umibig sa atin at tinuruan tayo ng Diyos kung paano umibig sa ating pong kapwa. No? Ang sabi doon sa 1 John chapter 2 verse 7 hanggang 11, mga minamahal, hindi isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, kundi ang dating utos na nasa inyo na sa simula pa. Ito ang mensaheng narinig na ninyo, ngunit maituturing na isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, sapagkat napapawi na ang kadiliman at lumiwanag na ang tunay na ilaw. Ang katotohanan nito'y nasaksihan sa buhay ni Kristo at nakikita rin naman sa atin. Ang nagsasabing siya'y nasa liwanag, ngunit napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nanatili sa liwanag at hindi siya magiging sanhi ng pagkakasala ng iba. Ngunit ang napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Lumalakad siya sa kadiliman at hindi niya nalalaman ang kanyang pupuntahan sapagkat binulog na siya ng kadiliman. Kaya dito sinasabi ng banal na kasulatan na ang pag-ibig, na ang habag at pagkikiramay ay dapat isagawa na may pag-ibig sa Diyos. Dahil kung hindi natin gagawin ito, na yung habag at pakikiramay natin, na hindi tayo umiibig sa Diyos, ay hindi natin kayang gawin sa ating mga kapatid, sa ating mga kakilala, sa ating mga kaibigan, na tayo ay makiramay sa kanila at ipakita natin sa kanila ang habag na nanggagaling sa Diyos. Kung paano nahabag sa atin ng Diyos, kung paano nakiramay sa atin ang Diyos. Bakit nakiramay sa atin ang Diyos? Sapagkat siya ay nagkatawang tao katulad natin. Nagkatawang tao siya. Nagpakababa siya para damayan tayo at iligtas tayo sa apoy ng impyerno at ilipat tayo doon sa tinatawag na buhay na walang hanggan. So magandang gabi po sa ating lahat. Nawa ay meron tayong naiintindihan at mayroon tayong naunawaan patungkol sa habag at pakikiramay. Una, ang habag at pakikiramay, si Kristo ay nagpakita ng halimbawa ng habag at pakikiramay sa ating kapwa. Pangalawa, ang habag at pakikiramay ay dapat isagawa ito sa mga mahihirap na walang kakayanan na itaguyod ang kanilang buhay. Pangatlo, ang habag at pakikiramay ay dapat isagawa sa kaibigan at sa mga kasama natin sa trabaho, na kung saan ay nahihirapan sila, dapat tumulong ka. Sila ay merong ginagawa, dapat gumawa ka.
tulungan mo sila. Kumbaga sa hindi ikaw ay hindi lang ikaw ay nakatingin lang sa kanila. Bugos gumagawa ka rin katulad nila dahil iyon ay nararapat. Pang-apat, ang habag at pakikiramay ay dapat isagawa na may pag-ibig sa Diyos. Na ikaw ay nagmamahal sa Diyos, kaya nagkakaroon ka ng habag sa iyong kapwa. Kaya nakikiramay ka sa iyong kapwa dahil sa pag-ibig mo sa Diyos. Dahil ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nung mamatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo upang tumusin tayo sa ating mga kasalanan. So magandang gabi po at nawa na mayroon tayong natutunan sa hapong ito sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you po. Pagpalain po tayo ng Diyos.